aralan. Lord, na ito po ay magamit namin, Lord God, at maging salamin sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, Lord God. Lord, pagkalupan mo, Panginoon, ng bawat isa ng wisdom, Panginoon, ng understanding, Lord God, ng maunawaan po, Panginoon, ng mga pag-aaral, Lord God, sa araw na ito, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po nga sa pangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. So, repentance from dead works. So, ibig sabihin, yung ating pagsisisi o pagtalikod sa ating mga gawang lipot, no? O kaya sa in terms dead works, yung hindi bibinipisyo sa atin, no? Mga ginagawa natin na instead na tayo ay magbibinipisyo, nagiging kasamaan pa sa ating mga sarili at sa ating or sa ating kaligtasan. So, dyan po, in definition, so repentance. So ito po yung ibig sabihin ng mga nakasulat dito, mga terms: repentance, turning away from, basahin ko lang, sabihin ko lang, turning away from one's own or turning away from sinful way and turning to God's righteous way. So yun po, no? Repentance, yung pagtalikod natin away sa mga ginagawa nating mga mali o kasalanan. And then, way and turning, so sa pagbabalik natin, pagbabalik loob natin sa ating Panginoon. And then, dead works, deeds or actions that do not profit, no? Yung mga gawang hindi naman natin pagkukuhanan ng benepisyo, no? Hindi naman natin wala namang naitutulot na maganda sa atin, kundi ay kapahamakan palalo yung mga ginagawa natin. And then, conviction, the work of the Holy Spirit, showing problem. So, may nagpo-convict po sa atin, o may nag-uudyok, o may nagpapaalala sa ating mga maling gawa, no? Kung may problema tayo, ito ay umuudyok sa atin na binibigyan tayo ng kaalaman na tayo ay gumagawa ng hindi tama o mali sa harapan ng Panginoon. Showing the problem, sin, or showing the sin in us, no, sa atin. That shows area in our lives, sa mga area ng ating buhay, we need to repent or turn away. So, kinoconvict tayo upang ating alisin o ating talikuran yung ating mga maling gawin. Amen po ba? Kakasunod po? Yeah. Importance of repentance. So, ang kahalagahan daw ng repentance o ang kahalagahan ng pagtalikod sa kasalanan. So, it was commanded by God. So, sinabi po ito sa Acts 17, verse 13. So, in the past, God overlooked such ignorance. But now, He commands all people everywhere to repent. So, everywhere. Kasama po tayo dyan. Hindi lang po sa kanila. Lahat po yan. Kasama po tayo na sinabihan ng Panginoon na or command ng Panginoon na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. In the past, no, sinasabi doon na pinaliwala lamang ito ng Panginoon doon sa mga Israelita kasi nga, no, masyado pong matigas yung kanilang puso, yung kanilang isipan. But now, sinabi ng Panginoon na hindi na.
kasama na tayo doon, hindi lang sila. So if we are not repent, we already condemn na tayo po ay haharap doon sa judgment ng Panginoon. So, yan po, no? Amen? It was one reason for Christ coming. Ito po ang isang rason kung bakit ang Panginoon ay dumating. Dahil na po, no, sa sobra na nating pagkakasala, no, yung masabagay yung sala ng tao ay umabot na doon sa tulungan ng Panginoon. So, makikita natin yan sa Luke 5:32. So, read, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. So, dumating po ang Panginoon, hindi po doon sa hindi na kailangan ng mga repentance. But dumating yung Panginoon dahil po sa mga makasalanan na gusto ng Panginoon ay baguhin yung pamumuhay at kaisipan at tumalikod doon sa mga kasalanan nakasanayan na ginagawa kasi hindi na nila o hindi na natin sa panahon natin na para ba yung kasalanan ay isang normal na pamumuhay na lamang. So, dumating ang Panginoon dito para patunayan at palalaan tayo na yung mga kasalanan na ginagawa natin na hindi po yun normal. So, yan po. And then, number 3, it is necessary to avoid destruction. So, sinasabi dito sa Luke 13:3-5, I tell you, no, but unless you repent, you too will all perish. I tell you, no, but unless you repent, you too will all perish. So, yun. Kasama pa rin po tayo doon, hindi lang doon sa kanila. Ang sinasabi, pag hindi tayo tumalikod sa ating maling gawa, ay tayo din po subject din tayo sa parusahan ng Panginoon. But yung good things, nandyan po ang Panginoon para palalaan tayo. Nandun po yung grace niya para tanggapin tayo muli kung tayo ay babalik sa kanyang kalooban. Amen? Amen. Po. Sige, patuloy po tayo. Two pictures, sin and repentance. So, dalawang larawan ng repentance, sin and repentance. So, una, picture of sin, closing the door, and ending fellowship with God. Sasagot po Pwede ba masahin lang po ako na bago natin muna itong lalakay, masahin pa natin. Nandito kasi yan nagkaloob siya. So, ito po ay pamilyar sa atin. Balikan po natin. This is the two sons, no? The prodigal son. So, masahin po siya. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So, he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and this squandered his wealth in wild living. So, kinuha niya po yung kanyang parte, but ang ginawa niya is the wrong decision, no? Na nilustay niya, namuhay siya ng walang humpay, kasayahan, no? After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country. And he began to be in need. So, nagkaroon po ng famine, kahirapan, pagkatutong, tapos siya po ay nagkaroon ng matinding pangangailangan. So he went and hired himself out to a citizen of that country. So namasukan siya, no? So sent him to his fields to feed pigs. So siya, no? Nagtrabaho siya doon sa pabuyan, no? Nagpakain siya ng mga baboy. To fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything.
When he came to his sense, so napagtanto niya, he said, "How many of my father's hired servants?" So napagtanto niya na napakarami ng servant ng kanyang ama. Have food to spare. Napakarami nilang pagkain. And here I am, starving to death. Nandito ako, gutom. So nagkaroon po siya ng sense, no? I set out and go back to my father and say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." Amen po. So dahil po, no? Maganda siya. "Make me like one of your hired servant." No? Ang minabuti ba ng anak na ito na maging servant na lang ng kanyang ama. He got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him. Nakita siya ng kanyang ama and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son." But, maganda, no? Talagang makikita natin doon na nandun yung repentance niya, no? Sabi niya, "Hindi nyo na po ako kailangan, no? Hindi na po ako tama na maging iyong anak." No? He put himself down as alone. No? Makikita natin doon, nandun yung kanyang pagre-repent. But the father said to his servant, "Quick, bring the best robe and put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet, bring the fattened calf and kill it. Let have a feast and celebrate, for the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. So dito po, makikita natin dito two pictures, sin and repentance. So picture of sin, nandyan po, closing the door. Ito po, no, pagkakasala, closing the door and ending fellowship with God. So pag nagkakasala tayo, para natin nasara yung pintuan doon sa Panginoon, no? Para hindi na natin siya binibigyan ng access doon sa ating buhay. So, sa verse 12, "Father, give me a portion of goods, inheritance. I wish you were dead." Para bang hindi na kita kailangan. Bigay mo sa akin yung kailangan ko, hindi na kita kailangan. So yun po, no? Yan po ang isang pagkakasala o nagkakasala tayo pag ganun po yung ginawa natin sa Panginoon. Turning away from Him. So, iniiwan natin ang Panginoon. Journey to a far country. Wasting God-given talents and prodigal living, no? Yung mga binigay ng Panginoon sa atin, sinasayang na lang natin. Hindi na natin siya ginagamit for decision o sa ikabubuti natin, no? Para bang yung mga decision natin, hindi na natin pinag-iisipan. So, he wasted his talents and possession. So, hindi siya nagiging good steward doon sa binigay ng Panginoon. Unsatisfied hunger and emptiness in the heart. Be in one. So, pumunta nga siya doon, no? Nilustay niya. Instead na palaguin niya yung binigay ng ama niya sa kanya, but he never invested that talent and position. So, becoming a slave to Satan. So, ibibigay natin mismo yung ating sarili doon sa kaaway. He joined himself as a citizen of the country to feed swine. Ito po. Patuloy po tayo, picture of repentance. Ito naman po ang picture ng repentance. Realizing the state. So, nabasa natin doon na nagkaroon siya ng sense na ay yung aking ama, maraming servant na sagana sila sa pagkain. Bakit ako nandito? Lugmok sa kahirapan at walang makain. Kahit yung pagkain ng baboy ay kinakain ko na. So yun po nangyayari sa atin in picture out. Pag inilimbawan natin na patuloy tayo nagkakasala sa Panginoon o nagbibisubli sa Panginoon, yan po ang nagiging larawan natin. No? Pinapahamak natin yung ating sarili. So, deciding to stand up, return to God, and confess before Him. So, nag-decide siya na mabalik ko sa aking ama.
So yun po, no? Pag mayroon tayong sense or conviction na ginagawa, agad-agad tayo po ay responde o mag-respond doon sa conviction na tinawag sa atin. Huwag na tayo pong magdalawang isip o muni-munihin pa o timbangin kung tama ba o hindi. Minsan, isipin natin but we need to stand up and then return to God. So, I will raise and go my father and I will say to him, I have sinned. So, bumalik po agad tayo. Humingi po tayo sa ating Diyos ng patawaran. And then, ano po tayo? Talikuran po natin yung ating mga maling gawin, yung mga maling pag-iisip, diba? Yung mga maling attitude. Pagawin po natin yun. And then, carrying out decision, standing up. No? Siya po ay nag-stand up. Siya po yung parang nilagay niya yung sarili niya doon sa pinakababa. Yun naman po dapat ang ating gawin talaga. No? Pag nag-decide tayo, panindigan natin yung decision na yun na kung saan yung decision na yun, huwag natin kuhanin sa ibang mga tao, hindi sa ating sarili yan. Pag nag-decide tayo, decide firm. Kung gusto natin bumalik sa Panginoon, panindigan natin yun. Huwag natin yung ay God, babalik pa ako. Hindi po, no? Siya po ay nag-decide talaga no, sa sarili niya na bumalik sa Ama. So, yun po, no, and carrying out decision. Dapat firm tayo sa decision natin to returning to God, no? And came to His Father. So, bumalik po tayo sa ating bahay. Carrying out decision number 3, confessing, opening up before God. So, aminin po natin na yan po ay mali. Nag-decide, nakapag-desisyon tayo ng mali sa ating buhay. Kasi po, no, kung hindi natin i-own yan o aminin, hindi po mababago yan. Para bang, for example, gusto mo ng magandang buhay in the last, after 5 years, kung ano ka, pero hindi mo naman yung decision mo mali pa din doon sa patutunguhan mo, ay hindi pa rin mag-work yun. Dapat, kung ano po yung tinitingnan mo doon sa kinabukasan, dito ka lang, from the start, umpisahan mo na. Kasi yun ang magdadala doon sa iyo sa kinabukasan. So, I have sinned against heaven in your sight. Amen po? Nakasunod po tayo. Amen. Yan po. So, patuloy po tayo true and false repentance. So, may mga totoo tapos hindi false repentance. So, dito, true repentance, godly sorrow. Yan po ay sa 2 Corinthians 7:9-10. Okay. Consciousness of one's utter sinful and God's utter holiness. So, sa Isaiah 1:5. So, basahin mo sa 2 Corinthians. Yet now I'm happy not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. So yung paghihinagpis natin, yun po magdadala sa atin sa repentance. Kasi may minsan may feeling lang tayo na nag-repent tayo, but after that, balik na naman tayo. Pero ito daw sinasabi dito, yung true repentance, nanggagaling po siya sa sorrow, yung paghihinagpis mo na inaamin mo na mali talaga yung ginawa ko, kailangan ko talaga siyang baguhin. For you become sorrowful as God and then so were not harmed in any way by us. Godly sorrow bring repentance that leads to salvation. So, lead sa atin ito ng salvation and leaves no regret. Walang yung walang pagsisisi. But worldly sorrow brings death. So, yun po, no? May worldly sorrow din pala. So, sige po, patuloy po tayo. Yan. Deciding to forsake sin and confess them. So, mag-decide, deciding, dapat mag-decision tayo kung mali talaga. Para hindi tayo doon mapako, and confess them. Proverbs 28. So, sinasabi dito,
Proverbs 23:13. Whoever concealed their sin does not prosper. So pag hindi natin yan inamin, ibig sabihin, tinago lang, does not prosper. Hindi tayo lalago kasi nga hinahawakan pa rin natin o tinatago pa rin natin yung bagay na nakakapag-hinder sa atin na lumago o mag-excel or lusenso. Amen? But the one who confessed and renounced them finds mercy. So, ano po? Yeah. So, First John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, ano po ng Panginoon yan? Salita po ng Panginoon yan. If we confess, sigurado po yan na maliit, malaki man yan, wala namang maliit, malaki na kasalanan, basta kasalanan siya. Ipagpapatawad po ng Panginoon yan. Sabi nga, no, we approach in His throne with confidence. Huwag po tayong mag-alala, huwag tayong mapagapag na para pag humingi ako sa Panginoon, para hindi naman. Hindi po, lumapit po tayo sa Panginoon. Panginoon, siya po ay Panginoon. Kung anong sinabi niya, gagawin niya po yan. So, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. But ang question, kung tinatalikuran pa natin itong gawang mali natin. Amen po, no? Yeah. Bearing fruits worthy of repentance. Matthew 3:8. Produce fruit in keeping with repentance. So, if we repent, nagkakaroon po tayo ng fruitful, no? Na product, nagkakaroon po tayo ng bunga in repentance. Kasi nga, no, kung nasasadlak pa rin tayo dun sa mga lumang ugali natin, di ba? Sinasara natin yung isip natin, ayaw natin lumago. Eh hanggang din doon lang din tayo. Pag hindi natin nilawakan yung kaisipan natin, doon lang din tayo. Ibig sabihin, hindi natin iniiwan yung maling pag-iisip, di ba? Yung maling desisyon, nandun pa rin tayo. Kaya minsan mapapansin natin, bakit parang hindi ako lumalago sa aking buhay or especially hindi ako lumalago sa aking palataya. So repentance produces fruit. So surrender and obedience. Surrender to the Lord Jesus. Luke 9:8. Zacchaeus called Lord Jesus Lord. Receive the tuition. Luke 19:18. Zacchaeus restored what he stole. Proclaim Christ's Lordship over his life. So dapat po, no, proclaim natin na ang ating Panginoon ay Lordship ng ating buhay. No? Siya po yung dapat makasentro sa atin. Siya po yung ating gabay. Yan, amen. Amen po ba? Mabilis? Amen. Yan po. Yan. Sa false repentance naman tayo, no? Worthy sorrow, just emotion, fear of punishment. Huwag po natin gawin to, no? Na para bang dito sa church, na para bang inaano tayo na tinatakot tayo. We repent kasi nga, nakakatakot yun. Hindi. Ang yung repentance, nagsisimula sa atin yan. Hindi po tayo kailangan matakot na kasi magiging false repentance lang din siya eh. So hindi rin siya worth. Dapat ma-realize natin sa ating sarili na yung gawa natin ay mali or sa ating tayong magdidesisyon o makasense no na yung ginagawa ko pala ay mali sa Panginoon. Kaya nagiging genuine yan pag tayo ang nakaka-realize. Katulad na sa binasa natin sa Prodigal Son, no, na mali ako, para bang bakit ako nandito sa ibang lugar na yung ama ko na napakayaman, ako nandito naghihirap, walang pagkain, kinakain ko lang ang pagkain ng baboy. So, kailangan ko bumalik. Dapat magkaroon tayo ng sense na gano'n na ang gawa natin ay nagkakasala. So, nagiging acceptable sa atin yun ay nagkasala ako, nagkamali ako ng desisyon, dapat ko baguhin ito. Babalik ko sa Panginoon, hihingi ako ng patawad at tatalikuran ko na yung gawang sala ko. So, huwag po tayong maging emotion na parang nakarinig tayo ng we will be repent kasi dating ng Panginoon
no, judgment na. Tayo naman ay nadadala, no? But nauuwi yan sa false repentance. So, worthy sorrow, just emotional fear of punishment. Natakot lang tayo kasi nga may nakaabang na punishment, but wholeheartedly hindi pala natin siya sinusubok personally sa Panginoon. So, dito sa Acts 4:24-25, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Sovereign God, Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nation rage and the people laugh and vain? So, yan po, no? So, sabi nga dito sa dito po, sige po, usan po tayo, self-effort to become a better person. This is untruthful, no? Yan po, yan pong sinasabi, self-effort. Ito po, iiwasan din natin, no, na nag-effort tayo na maging better person. Okay naman po ito, but gawin po natin itong in silent. Kasi po, no, may mga tao din na nagsiself-effort to show themselves na okay ako, worthy ako, mabait ako, tumutulong ako. Self-effort po yun, nag-ano ka lang ng tao, nag-please ka lang ng tao. So, hindi po siya unfruitful, no? Because sabi dito sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po tayo short po yan. Kaya po hindi po tayo dapat pinagmamalaki yung ating sarili, no? Self-effort to become a better person. So that is false humiliation, no? Ginagawa lang natin para makakuha tayo o maka-attract tayo ng attention sa ibang tao. So huwag po natin gawin yan. Kung gusto natin maging better person, that is good. Kailangan nga natin gawin yan, eh. But dapat makita yan ng tao sa atin, especially ang Panginoon. Sila pong magsasabi niyan, hindi tayo. Minsan kasi para bang tayo nagsasabi, ay okay ako, worthy ako. So yan po. So, amen. Becoming religious. The Pharisees were religious but not repentant, no? Ito rin po, no? Huwag tayo maging religious, no? Mainam na maging develop natin o itingin natin yung ating relasyon sa Panginoon personally. One more. Yan po, no? Becoming religious. The Pharisees were religious but not repentant. So, basahin po siya sa Matthew 3:7-9. But when we saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. Produce fruit in keeping with repentance, and do not think you can say to yourselves, we are Abraham as a father. So kasi nga, no, pinagmamalaki nila na yung kanilang forefather is si Abraham. So that is possible po, no? I tell you that out of this stone, God can raise up children of Abraham. So sinasabi ng Panginoon doon, sa mga batong ito, kaya mag-produce ng Panginoon ng sasamba sa Kanya. Hindi lang yung libin nyo na pinagmamalaki nyo na kayo ay godly. So yun po, no, mga example na dapat maging matapat tayo sa relasyon sa ating Ama. Kagaya ng prodigal son, binalik niya yung relation niya bilang anak doon sa kanyang Ama. So at hindi na katubili ang Ama na tanggapin siya. Kasi nga, no, we are sons of God na nakakilala tayo po ay mga anak ng Diyos. Handaan niya po tayong tanggapin na walang pag-aalinlangan. No? Sinabi nga doon ng anak niya na, Ama, hindi na ako karapat-dapat. Anak, diyan ka lang. Huwag ka na magsalita.
ito bigyan tinawag niya yung ano niya, ito bigyan mo ng robe to, ng singsing, yan, ano mo yan, bigyan mo ng pagkain niya, yan pala, walang problema yan. Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. So, sige po, amen. Mental acceptance of the truth. Demons accept mentally. They even tremble for God, but they do not repent. So, ibig sabihin nito, accept naman natin may Panginoon, amen? Diba? Kasi nga mga demons nga, accept nila na may Panginoon eh. But in their heart, in their mind, hindi sila nagre-repent. No, how much more na ang mga demons na ito ay kinikilala nila ang Diyos. But ang problema lang, hindi sila nagre-repent. Kaya, amen. So, basic fact ng repentance, separate man from God. It is a heavy load, burden. So, yan, man is unable to make right his sins by his own. Wala pa tayong kakayahan na itama yung ating mga pagkakamali o may magpapatawad sa atin. So, number 3, God provide remedy for our sins through the blood of Jesus Christ. Amen. So, pamilyar naman po sa atin yan. Sa dugo ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay maliligtas. Man's repentance is the hand-received God's gift of forgiveness. And then lastly, God forgiveness. A truly repentant sinner is full, perfect, and complete. So pag pinagpatawad tayo ng Panginoon, kompleto po yan. Wala po yung labis ng Panginoon. Repentance is not a one-time act, but a continuous process. So patuloy natin, pagsikapan na yung nirepent natin ng mga bagay, huwag na natin balikan, bigyan natin ng effort yun kasi pinaglalabanan pa rin natin yan. So whatever the Holy Spirit convicts him, man should immediately repent. No? Mag-repent agad tayo o talikuran natin agad, tumistansya agad tayo. This keeps him from defilement and preserve his relationship with God. So itong pinaka-importante, yung relation natin sa Panginoon, yun ang pangangalagaan natin. Personally po yan. And then God does not expect the believer to be sinless. Hindi naman expect ng Panginoon yan eh. Kaya nga dumating siya, di ba, sa atin. Kasi hindi natin kaya yun. Hindi tayo magiging sinless. But to sin less and less. Nababawasan. Amen? To grow in holiness and purity. To provide us advocate. If we sin, sino pong advocate nito? Holy Spirit, no? Amen. So, yan po ang ating natalakay ngayong araw. Nawa po ay may nakuha po tayo aral na magamit natin sa ating mga buwan. Sige po, tayo po manalangin. Lord, salamat po Panginoon. Sa umagang ito, dalangin po Panginoon na mga napag-aralan namin ni Lord God ay magamit namin, Lord, sa aming buhay Kristiyan.